Yung horror story ko ay tungkol sa abusado kong TL. Kaya hindi na mga totoong pangalan nila yung gagamitin ko rito. Hanggang ngayon kasi dito pa rin ako nagtatrabaho. Although wala na sa company yung ibang involved sa kwento ko. May mga katrabaho rin ba kayo na piling tagapagmana ng kumpanya? Yung tipong kung makautos akala mo siya na yung presidente. May mga isip bata rin na malakas mong power trip lalo na sa mga baguhan. Kadalasan pa sa mga ganitong katrabaho mas mataas sa'yo yung posisyon. Kaya kahit mali na, tahimik ka lang. Ganon yung naranasan namin ng mga ka-agent ko. By the way, tawagin nyo na lang po akong Benson. Agent ako sa isang BPO company dito sa Kabisayaan. At yung TL na tinutukoy ko, itago na lang natin sa pangalang Joel. Halos magkaedad lang kami. Late 20s, pero kung umasta siya, parang siya yung may hawak ng kapalaran ng lahat. At dito ko sisimulan yung kwento ko. Nung dumating yung pandemic, nauso yung work from home. All goods naman lahat. Mas pabor dahil hindi na kailangan bumiyahe at mamasahe para pumasok. Nagkaroon pa kami ng dagdag na allowance para sa internet. Kung hindi nga lang pandemic nun, baka nasabi ko pang mas gusto ko nung panahon na yon. Pero fast forward nga, nung nagsimula ng magluwag paunti-unti, ni-required kami na pumasok on-site twice a week. Okay lang din naman kung katulad sana sa ibang team yung ginawa ni TL Joel. Kaso, hindi. Imbis na sabay-sabay kaming papasok sa production room, ang gusto niya, iba-ibang araw yung duty namin. Bukod nga sa medyo nakakaboring pag isa o dalawa lang kayo sa area, nakakatakot pa minsan. Imagine niyo na lang mga kababata, office room na may kadiliman, mga bakanteng cubicle at nakakabinging katahimikan. Meron din namang ibang kaopisina, kaso syempre may oras talaga na mag-isa ka sa loob ng room. Yung ingay lang na maririnig mo yung aircon. Pero tulad nga ng iba kong kawork, no choice kundi sumunod kay Joel. Simula nga nung pinag-onsite kami, doon ko napansin yung kakaiba sa production room. Mga nakakakilabot na detalye at kwento tungkol dito. Ewan ko ba kung bakit kung kailan wala masyadong tao sa office, tsaka naman kumalat yung bali-balita na dati raw nasunog yung mga kabahayan na pinagtayuan ng building namin. At meron nga daw hindi pinalad na makalabas mula dito at napasama sa pagkakatupok nito. Ayon sa usap-usapan, isang babae yung hindi na nakalabas ng bahay matapos subukang sagipin yung sanggol na anak nito. Hindi ko na alam yung ibang detalye at hindi ko din alam kung totoo yon. Pero dahil nga sa mga usap-usapan na yon, nagkaroon ng mga kantsawan sa mga magjo-duty sa office building namin. Lalo nga karaniwan sa amin graveyard shift. Lumipas yung mga araw, may mga lumutang na kwento sa GC, although hindi naman palagi. Pero may isang beses na meron daw silang narinig na may naghaham. Yung tipong parang may naghehele, walang salita. Tono lang. Malamang yun daw yung multo nung babae. At hinihele daw nito yung baby niya. Kinilabutan ako nung mabasa ko yon. Pero syempre, hindi ko muna binigyan ng meaning. Baka kasi nagtatakutan lang naman sila. Mas madalas pa rin ang iniisip ko yung calls kesa sa multo na yan. By the way, may kinalaman pala sa delivery ng pagkain yung account namin. Kaya since pandemic pa rin, busy talaga kami. Kaya siguro personally, wala akong sariling horror experience. Hanggang sa isang gabi nga, nag-abot yung schedule namin nung office mate ko at best friend na si Ayla. Bale, hindi niya din po yung tunay na pangalan. Habang busy kami sa meeting, napansin ko na kinakawayan ako ni Ayla mula sa cubicle niya.
Tinuturo niya yung tenga niya. Napakunot yung noo ko kasi nagtataka ako kung ano yung sinesenyas niya. So, tinanggal ko yung headset ko. Lumingon ako sa paligid. Pero wala naman akong nakita o narinig na kakaiba. Binalik ko yung tingin ko kay Ayla. Nakatingin siya sa madilim na bahagi ng office namin, dun sa 3 bakanteng cubicle sa sulok kung nasaan yung aircon na nakapatay naman. Parang nakikiramdam siya, maya-maya pa. Lumabas si Joel sa office niya. Sabay tinawag niya si Ayla. Sinuot ko uli yung headset ko noon tapos nagpatuloy na uli ako sa meeting. Nung mag-out na si Ayla, sumabay ako palabas. Pero coffee break ko pa lang yon. Doon niya na nga sinabi sa akin. Meron pala siyang narinig na ingay o tunog. Kinilabutan ako nung malaman kong iyak daw yun ng sanggol. Kako, hindi ko naman narinig. At baka naman sa headset lang. Baka anak ni client o nung iba naming kaopisina. Pero hindi raw. Dahil nung tinanggal niya yung headset niya, dun niya mas narinig ng malinaw na totoong iyak ng sanggol yung naririnig niya. Wala na nga akong nasabi. Imposible din naman kasi na may sanggol sa building namin. Puro office yun. Sinubukan ko na nga lang na ibahin yung usapan. Kinikilabutan na rin kasi ako. Tsaka may duty pa ako . At dahil nga doon, nabanggit niya na inaaya daw siya lumabas ni Joel. Bale nung panahon pala na yon, paring RJ, nililigawan na si Ayla ni TL Joel. Ito nga kahit sa totoo lang bawal dapat yun, 'di ba? I mean, hindi naman bawal yung magkarelasyon sa company namin. Pero syempre, agent ni Joel si Ayla. Siguro gets nyo na yung ibig ko sabihin. By the way, madami rin talagang nanliligaw dito kay Ayla dahil nga hindi maitatangging maganda siya. Kaso binabakuran siya ni Joel. Dito na nga papasok yung kwento ko sa isa sa katim namin. Si Patrick, medyo nerd, nasa mid-20s. Pogi naman kaso mukhang duwag at lalamya-lamya. Pero sa di ko alam na dahilan, siya yung parang may pinakamalaking pag-asa kay Ayla. Yun din yung dahilan kaya pinag-iinitan siya ni TL Joel. Hindi niya pinagsasabay yung schedule ng on-site nung dalawa. Kaya kung hindi pa sasadyain ni Patrick si Ayla, hindi sila magkikita. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may pagkamalamyatong si Patrick at medyo matatakutin. To the point na simula nung nabalita nga yung mga nagpaparamdam sa office, lagi na siyang may dalang rosaryo. Nung napansin nga yun ni Joel, doon na lalo tumindi yung pantitrip niya rito. Merong pagkakataon na kinontsaba ni Joel yung isa naming agent na best friend niya. Itago na lang natin sa pangalang Sakura. Bali itong best friend kasi niya mahilig mag-cosplay. Isang beses, pinagsabay niya yung ship nito tsaka ni Patrick. Tas pinag-costume niya ng hindi ko alam na anime. Basta kulay white yung buhok na mahaba. So sinetap nga nila na pagpasok ni Joel sa madilim na production room, biglang lalabas si Sakura na naka-costume ng puting mahabang buhok. May access po si Joel sa CCTV dahil tropa niya rin yung operator. So pinakita niya sa amin yung nangyari. Madilim yung production room. Nung pumasok si Patrick, kita pa sa video yung pag-sign of the cross niya. Pagbukas niya nung dim light switch sa tabi ng pinto, biglang lumitaw sa likod niya si Sakura na naka-costume. Napabuwal pa si Patrick habang nagsisisigaw. Proud pa nga si Joel nun at matawa-tawa pa sa personal GC namin. May ilan na nakitawa sa kanya, hindi ko alam kung totoo ba o baka ayaw lang nila masabihan ng KJ. Pero ako, sin lang, hindi ko trip yung trip niya. Si Patrick naman, kamot ulo na lang, kala ko nga maglilib na siya sa GC. Pero siguro, kailangan niya talaga yung trabaho kaya wala siyang magawa. Madaming beses pa nga siya na power trip ni TL Joel.
Lalo na nung medyo nakaramdam na siguro siya na parang sasagutin na ni Ayla si Patrick. May mga pagkakataon na nagpapaalam si Patrick na gagamitin yung leave pero hindi pinapayagan ni Joel. At kung minsan nga, pag napa-absent si Patrick, pahirapan talaga bago papasukin uli ni Joel. Kesyo sandamakmak na letter at medical certificate yung hihingi niya. Kung magtatanong naman kayo kung bakit hindi siya nagpapadole, malamang wala kasi sa pagkatao na itong si Patrick yung ganon. Fast forward nga po, panahon ng bagyo nun. Alam nyo naman siguro mga kababata na daanan talaga ng malalakas na bagyo yung lugar namin. Nung linggo nga na yon, may almost super typhoon level na bagyo. Pero since nasa BPO nga kami, bale wala sa amin yung mga cancellation ng pasok. So may duty pa rin kaming lahat. Dumating nga yung araw na maglalandfall yung bagyo. Pero syempre, yung bida-bida namin na TL, in-insist na mag-onsite pa rin kami on schedule. Palibasa, 15 minutes lang mula sa kondo niya yung opisina. At lalo pa nga niya pinilit na pumasok yung nakaschedule dahil nalaman niya na si Patrick nga yung para sa gabi na yon. Nabasa ko pa nga na nagsabi si Patrick na hanggang tuhod na daw yung tubig sa kanila. Sinagot naman siya ni Joel ng, "Talaga ba? So, edi paano yan? Need mo magbangka. Ingat sa biyahe." Tahimik nga lang sa GC. Galing kasi kami sa pananabo ni client nung week na yon, kaya wala rin gustong sumagot ng pabalang kay Joel. Etong part ng ikikwento ko, after na nung bagyo ko nalaman. So si Ayla ang nagkwento nito. Bale si Joel kasi nag-sick leave. Bagay na hindi niya naman karaniwang ginagawa. At eto nga yung kwento. Nung gabi pala na may bagyo, pinagplanuhan na naman ni Joel si Patrick na i-power trip. Katulad nung naunang ginawa niya, kokontsabahin niya uli yung best friend niya. Plano pala uli nila na takutin si Patrick. Mas malala pa nga daw dahil plinano ni Joel na ikulong si Patrick sa production. Kasama yung naka-costume uli niyang best friend. Kaso ito na nga, habang naghihintay daw si Joel sa opisina, nakarinig daw siya ng ingay sa loob ng production room. So ang akala ni Joel, ando na sa loob yung kakontsaba niya since una ng 2 hours yon kesa kay Patrick. Pagpasok niya sa production room, nakaamoy daw si Joel ng parang sunog. Iba daw yung pagkasunog na parang amoy buhok o parang kuryente na hindi niya maipaliwanag. So parang nagpanik siya ng konti kasi nga baka may nasusunog na sa office. Hanggang sa may naaninag daw si Joel sa dulong cubicle. Hulma daw yon ng isang babae. So inassume niya na si Sakura yon. "Sakura, may nasusunog ba dyan?" Wika niya habang papalapit. Sa bawat hakbang, lumakas daw yung amoy. Hanggang yung amoy ng sunog na kuryente napalitan ng pamilyar na amoy sa kanya. Nasusunog na laman. Parang niluluto. Kumabog yung dibdib ni Joel pero tinuloy niya yung hakbang niya. Hanggang sa makarating siya sa tabi ng inakala niyang si Sakura. Pero ang tumambad daw sa kanya, isang nilalang nalapnos ang balat mula ulo hanggang paa. Doon na nga daw kumaripas ng takbo si Joel habang nagsisisigaw. Pinatotohanan din yon nung gwardya sa floor namin. Putlang-putla daw si TL Joel habang ilang minutong tulala na nakaupo sa lobby nun. Dagdag pa niya, totoong may nagpapakita sa office building, lalo na sa left wing part which is nandun yung mismong production room namin. Babae daw yung madalas magpakita. Isang babae na lapnos yung balat at naghehele ng sanggol. Simula nga nun, parang naglaylo na si Joel. Hindi lang sa pangtitrip, kundi pati sa work niya sa opisina. Hindi na siya naging competitive mag-perform sa office. Then eventually, nag-resign din siya. Siguro naging karma na din talaga sa kanya yung nangyari.
Sa ngayon, ako na lang yung natira dito sa office, tsaka yung Sakura, pero hindi kami magka-team. Once a month na lang din kami mag-on-site, kaya kahit paano naging mas madali na yung buhay ko rito. Si Ayla at si Patrick hindi nagkatuluyan. Si Ayla kasi ang napangasawa, yung best friend niya. Hanggang dito na lang paring RJ. Maraming salamat sa pakikinig at pagbasa sa kwento ko. Happy New Year po sa inyong lahat mga kababata.